Hi guys, welcome to my channel. Please like, subscribe and hit the notification bell below for more videos. Friday, July 29, 2011. Maling akala, kwento ng katatakutan, ni Daryl John B. Kakananta. Ang buong paligid ay nabubudburan ng liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Malamig ang simoy ng hangin at nakakakilabot ang katahimikan. Iyan ay ilan lamang sa salitang naglalarawan sa isa sa mga tauhan sa kwento. Mga friend, malapit na ang semestral break Saan ba tayo magbabakasyon? Patanong wika ng isa sa aking mga kay-barkada. Gusto nyo ba ang magbakasyon? Natutuwang sagot ng isa sa mga kamag-aral ni Aretha. Oo naman napakasaya kaya ng ganoon sapagkat malaya tayo at wala sa pangbabawal ng ating mga magulang. Nakababagot naman kasi ang mama lagi sa bahay ng napakahabang panahon at naghihitay lamang sa paglubong ni Pebong araw. Pagpapahayag ni Luisa, o sige doon na lang tayo sa probinsya ng aking lola, tahimik doon at napakaganda ng tanawin. Panghihikayat ni Marita sa kanyang mga kaibigan. Ang akala ni Ellie ay iyon ang magiging napakasayang karanasan na kanyang mararanasan sa kanyang buhay, subalit isa palang malaking kamalian ang kanyang inakala. Ika-4 ng Oktubre ay nagpasya na pumunta sina Aretha, Angel, Ellie at iba pang kabarda ni Marita sa probinsya ng kanyang lola. Sabik na sabik ang lahat ngunit tanging si Aretha at Ellie lamang ang nakapunta sa probinsya nila Marita sapagkat ang ilan ay hindi pinayagan sa kabila ng kanilang pagnanais. Hindi sukat akalain ni Aretha at Ellie na ganoon na lamang kalayo ang lugar na kanilang pupuntahan. Halos walang magkagusto na ihatid sila sa lugar na dapat ay kanilang pupuntahan na tila ba may isang misteryosong bagay na naruroon sa lugar na kanilang pupuntahan. Kahit gaano kalaki ang bayad na sabihin ni Aretha, Ellie at Marita sa driver ng sasakyan ay hindi nila gusto na ihatid sila mismo sa lugar na sinasabi ni Marita. Kaya't ganoon na lamang ang pagtataka ni Aretha at Ellie kaya naman ang kanilang naramdaman ay mayroon ng kahalong takot at kilabot. Ngunit sa kabila ng kanilang nararamdaman ay wala na silang ibang magagawa kundi ang tumuloy sapagkat isang sakaya na lamang ay naroon na sila sa banya ng kanilang lola. Nadagdagan pa ang takot na nadama ni Aretha at Ellie nang sila bumaba na sa sasakyan at sinabi ng driver sa kanila na mag-ingat kayo at sana ay makaalis kayo sa lugar na pupuntahan nyo ng buhay. Nais nang hindi tumuloy ni Aretha at Ellie ngunit tila ba mayroong hangin na siyang humahalina sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng 3 oras na paglalakad mula sa lugar na pinagbabaan nila nang sila ay inihatid ng driver ay nagulat na lamabong sila at ang lahat ay napakasaya at natatayo ng mga poste, naglalagay ng banderitas at marami pang bagay na mayroong kinalaman sa pista. Ngunit ang nakapagtataka sa mga taong naroon ay sa kabila ng kanilang mga ngiti na sumaubong sa kanila ay ganoon na lamang ang titig ng lahat kina Aretha at Ellie habang naglalakad sa kanilang kalagitnaan. Sa isang bahay na may bubong na kuben tumuloy sina Aretha, Ellie at Marita. Ganoon na lamang ang gulat ng dalawang bisita sapagkat maroon ng nakahandang higaan para sa kanilang tatlo. Sa isang sulok ay mayroong matandang tila isang dekada nang hindi nasikatan ng araw sa sobrang puti at isang dekada na rin na hindi nagpagupit. Ganoon na lamang ang takot na nadama ni Aretha at Ellie sa kanilang isip ay bakit pa ba sila tumuloy at pumunta sa lugar na iyon. Hindi pa sila nagtatagal sa lugar na iyon ay ninanais na nilang bumalik ulit sa Manila at magkulong na lamang sa kanilang mga bahay. Subalit ang lahat ay naroon na at wala na silang magagawa kundi ang palipasin ang mga araw at hintayin sila ay makauwi na ng Maynila. Lumipas ang mga araw at gabi. Isang hapon habang si Aretha at Ellie ay nasa loob ng kubo ay nagpaalam itong si Marita na mayroon lamang siyang pupuntahan at babalik din daw siya kaagad. Sa may durungawan na bintana ay makikitang ang mga tao ay naghihintay sa pagpanaog ni Marita. Napakasama ng tingin ng mga tao kina Aretha at Ellie na tila ba gusto silang kainin ng mga ito. Subalit nagbago ang mga iyon ay nawala ng pumanaog na si Marita at may salitang binanggit. Ngunit ang salitang iyon ay hindi naunawaan ni Aretha at Ellie sapagkat ito marahil ay nakabilang sa grupo lamang ni Marita. Nakatulog na ang dalawa sa kahihintay kay Marita. Nagising na lamang si Aretha dahil sa mayroon siyang narinig na nag-uusap sa may bandang pinto ng kubo na kanilang kinalalagyan. At nagulat na lamang si Aretha sa huling salita na kanyang narinig. Bukas ng gabi ay mangyayari na ang lahat, ibibigay dito ang inumin ninyo upang makatulog silang dalawa at mailuto sa kawa. Ang baso sa gitna ang dapat mong inumin upang hindi ka makatulog. Ang salitang iyon ang tumatak sa isipan ni Aretha. Pinagpawisan siya ng malapot dahil sa kanyang narinig at natuklasan. Hindi na sukat akalain na sila pala ni Ellie ang magiging handa para sa pista ng banyo nila Marita. Ngunit hindi pa huli ang lahat kaya't may panahon pa para sila ay makatakas. Paggising pa lamang sa umaga ay humahanap na ng pagkakataon si Aretha upang masabi ang kanyang natuklasan kagabi.
Ngunit hindi sila iniiwan ni Marita at talagang bantay sarado sila habang ang mga tao sa labas ay nagkakagulo at abala sa paghahanda ng lahat. Kumagit na ang dilim ngunit hindi pere nasasabi ni Aretha ang mangyayari sa kanila ni Elia. Ang inumin na magpapatulog sa kanila ay nakahanda na rin at nasa isang sulok. Buti na lamang at nagkunwaring masakit ang ulo ni Aretha at pinakuha niya ng gamit si Marita kaya't nakausap ni Aretha si Elia ng palihim. Hindi makapaniwala si Elia na ganoon ang balak ni Marita sa kanila kaya't ang ginawa nila ay pinalo nila ang ulo ni Marita upang ito ay makatulog at ipinahiga nila si Marita sa kanila higaan upang siya ang makuha at mailuto ng mga kapwa niya halimaw. Ang akala nila ay ganoon na lamang kadali ang pagtakas pero nagkamali sila sapagkat ang mga taong kanilang nakita noon ay naging ibang anyo at naging kawangis ng mga aso. At ang mga asong ito ay sabik na makakain ng sariwang dugo at laman ng isang tunay na tao. Sapagkat sa loob ng isang taon ay minsan lang silang nag-iibang anyo at kinakailangan nilang makainom at makakain ng laman ng mortal na tao. Kung hindi ito mangyayari ay mamamatay silang lahat. Nakalabas na sina Aretha at Elia sa loob ng kubo. Malayo na ang kanilang narating nang sila ay maparinig ng isang malakas na alulong ng aso na tila magkahalong puot at pagluluksa ang ipinahihiwatig. Marahil ay nalaman na nila ang kanilang pagkain ay ang kanilang kapamil na hindi nila dapat kainin. Tumakbo ng mabilis ang dalawa na hindi malaman kung saan sila patungo. Sa di kalayuan ay mayroon na silang nakita na sumusunod sa kanilang isang naglalaway at galit na galit ng halimaw. Nadapa si Aretha at sinunggaban siya ng halimaw at ng aktong kakagete na siya nito ay bigla na lang itong tumamba at humandusay sa kanilang harapan. At di nagtagal ay ngumiti na si Pedong Araw kina Aretha at Elia na nagpapahiwatig na ang panganib ay wala na sa kanilang paligid. Sa kabila ng takot na kanilang nadama ay nakauwi pere ng dalawa ng buhay. Ngunit sinabi nila sa kanilang sarili na sa susunod na semestral break ay gugugulin na lamang nila sa kanilang bahay ang kanilang mga bakasyon.